Yung 2025 impeachment, sir, matibay na eh, tatayo na eh. Plus, dumagdag ngayon si Madriaga. Anong factor o gaano kabigat si Madriaga sa eksena? Well, may tulong naman siya, syempre, doon sa pagkaka-hobby nito pong confidential funds misuse. Kasi ang binabanggit nga natin, ang sinasabi niya, kasama daw siya supposedly doon sa receipt nung duffel bags na may gamit daw po confidential funds at yung delivery daw po ng mga duffel bags na meron pong confidential funds sa tatlo pong mga alokasyon. Pero again, kahit magdebate ho tayo doon sa credible ba o hindi si Madriaga, kasi syempre, we have to admit na marami din ho talaga siyang ibang mga binabanggit doon sa kanya pong affidavit. Sige na, tanggalin na natin sa Madriaga sa equation. Tatayo ho ba yung confidential funds misuse? Tingin ko ho. Kasi yung mga detalye ho na binabanggit ho ng COA doon, tingin ko betrayal of public trust pa rin ho yun. Correct. Sir, sa timeline, may mga nagtatanong kasi, paulit-ulit na lang yan eh. Ano ba yung dapat asahan ng publiko? Hanggang kailan isasagawa yung hearing ng Justice Committee? Kailan yan pag-uusapan sa plenaryo? At kailan aakyat yan ng Senado? Hopefully matapos ho yung mga pagdinig within April. No? So may 3 hearings ho tayo pinag-usapan. 2 na lang yung natitira. Pwede ho magbotohan by the end of, by pagbalik ho namin sa Kongreso na Mayo as at the level of the committee and pagbotohan na po sa plenaryo. So kung favorable po sa articles of impeachment, talagang tatawid po yung impeachment sa Senado. Kung hindi, di matatapos po yun. So mga Mayo. Mga Mayo, pagbalik ho ng Kongreso ulit sa session. Ako, yung COA kasi, di ba, may sinasabi na kailangan may ibalik si BP Sara 73.2 million, tama ba? Oo. Oh, ngayon, halimbawa, just in case, maibalik ni BP Sara yun, ano yun, hindi na ba kasama sa kaso ng impeachment yun? Hindi, kaso Sa pa rin COA yun. niya? Kaso pa rin yun. May Kasi, nilabot pa rin. kasi magkakaibang mga proceedings ho yun eh. So, halimbawa, yung audit, ibang ano yun. So, ibang proseso yun. So, ang proseso nun, ang penalty doon, magsoli ka ng pera. Pero kahit ba nagsoli ka ng pera, wala ka ng kaso, halimbawa sa ombudsman, meron pa rin. Hindi pwede ho maging malversation yun eh. So, ibig sabihin, hindi porke nagsoli ka ng 73 million, wala ka na iba pang mga kaso. So, kung halimbawa, ordinaryo ka lang na official, hindi ka impeachable official, so, ombudsman kayo magtutuos din. Di ba? Kasi nga, Okay. kahit magsoli ka ng pera, may kaso ka pa rin na malversation. So doon pa lang, sure ball na may impeach si Sara. For example, kung impeachable official ka, pwede hong tumakbo yung 3 proseso. COA, ombudsman, tsaka Sa House. ito pong sa impeachment. No? Yung sa ombudsman lang, hindi lang yan makakatakbo hanggat ng buong buo hanggat pangalawang pangulo impeachable official po ang atin pong vice president or kung sino mang impeachable official. Pero pwede hong magsimula ho yung proseso doon. Pero yung sa impeachment, yun din no. So ibig sabihin, kaya nga ang linilinaw natin, hindi porke nagsoli ka ng pera, hindi na pwedeng tumakbo yung impeachment. Kasi ibang bagay yun. Kung bukod sa 73 million na pinapasoli sa kanya, meron pa daw 325 million na sinabi yung COA. Ito bang parehong amounts na to? Ano to? Final decision na ng COA na dinideny yung apilan ng Vice Presidente? Yung 73 po ay yung pong confidential funds ng 2022. Ito po yung dinesisyon na po with finality ng Commission on Audit. Ibig sabihin, talagang may obligasyon na po ang pangalawang pangulo na magsoli ho ng pera. Kumbaga personal na po yung pagkakatali sa kanya sa bagay na ito. Ibig sabihin, hindi niya na pwede sabihin na, OVP lang yan. Di ba? Ang pagkakatali ho sa kanila dyan, yung SDO, yung Special Disbursing Officer, at yung pong Chief Accountant at siya. Ang pinagsusoli po nung kaperahan po na yon. No? Although syempre, pwede po pa rin ho siyang magpunta sa Korte Suprema, pero hindi na ho ubra yung sinasabi nila na, hindi, wala pa naman eh. Hindi ba? Kasi nga, may pagkakapinal na eh. Doon po sa level With po finality ng na. Commission on Audit proper, no? So hindi totoo yung sinasabi nila na hindi nyo pwedeng gamitin yung 73 million issue sa impeachment? Ang totoo po, pare-pareho lang may facts eh. Oo. Hindi ba? Ang factso ng misuse of confidential funds, hindi naman ho nagbago. Ginamit yan sa mga non-confidential expenses. Hindi ba yun yung una? Pangalawa, merong mga acknowledgement receipts na ang sabi ng NBI, parang isang tao lang, ilang mga tao lang yung pumirma. 7 lang. Hindi ba? So, yun, seryosong mga usapin yun eh. These are facts, no? So, ibig sabihin, mag-iiba lang ho doon sa treatment and consequences ng magkakaibang mga opisina. So, ibig sabihin, kung COA, iba ho yung treatment at consequences doon, magsasoli ng pera. Kung ombudsman,
criminal na kaso yon o administratibong kaso. Mm. Sa Kongreso at Senado, impeachment, pagkakatanggal sa pwesto. So, ano ho yun? Kumbaga, Independent of each other. walang entirely independent, separate with different consequences. Correct. Correct. Kung sa next hearing, haharap si Senator Antonio Trillanes, ano nga asahan ng taong bayan doon sa susunod na hearing? Yung susunod pong hearing, mas mabigat ho yun eh. Oo. Kasi yung pong confidential funds, tama yung binanggit niya na narinig niya na yun dati, Mm. di ba? Pero gusto ko lang din linawin na hindi naman porque narinig dati, hindi na dapat pag-usapan. Kasi nga, naudlot yun dati. Oh. Correct. No, ito na ho yung pagtutuloy ngayon. Kaya hindi din ho masyadong mahaba yung panahon na ginugol ho natin dito. Ang gusto lang ho natin ipakita sa bayan yung pinaka-bago at pinaka-compelling po ng mga ebidensya. So halimbawa, hindi na ho natin sinalang ulit yung mga taga-DepEd. Hindi ba dati? Yes. Doon sa good government, pinakita pa yung mga Oo, envelope. Hindi ba? Oh. Nakita na ho natin yun eh. Kumbaga, kaya inadapt na lang po ng committee po yung findings at recording transcript nung pong nagdaang pong proceedings po natin. Pero, yun po, mas magbigat ho yung unexplained wealth kasi mga dokumento ho yung pinag-usapan Correct. doon eh. So, ibabangga ho natin ngayon yung SALN ng atin pong pangalawang Pangulo mula 2007 hanggang 2024. So, in 2024 ay 88 million. Yung po kanya po net worth doon. So, makikita ho natin yan mula doon sa BIR documents, yung tax documents, ITR, at yung pong mga bank records. Kasi sinampinan na ho yung mga transaction reports no ng atin pong pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. No? So, pag nakita ho doon halimbawa na parang malayo sa 88 million yung una yung income, yung pera ho na dapat nagbabayad ng buwis po ang mag-asawang Duterte Carpio, edi may problema no na tayo doon. Ibig sabihin, underreported yung pong kanilang SALN. Di ba? Pagka halimbawa, nakita ho natin na yung pong mga bank records sila, malaki ho yung laman, na higit pa doon sa net worth po nila, o di ibang ano ho yun, ibang bagay pa yun. Kaya nag-request agad ng TRO si Man Scarpio eh. Natatakot siya, mabulgar yan. Malaking bagay yung dahil merong presidente, no? Yung time ni Chief Justice Corona, na-impeach siya ng dahil lang sa SALN, kung di ako nagkakamali, di ba po? So, dapat dito, importanteng bagay din yun na malaman natin kung totoong nagre-report ng tamang assets or net worth si BP Sara. No? Oh, so ang mga kailangan ho syempre pagpasyahan diyan, ano ho ba yung parang allowable deviation? Hindi ba? So alam mo, 88 million. Mm. Tatanggapin ba natin halimbawa na yung 10% deviation? Baka Yeah. naman pwede na natin pagbigyan. Plus or minus 10%. Or like 20%. O di, Mm. pwede natin pagbigyan. Pero iba yung 50% deviation or 100% deviation from the net worth. Papagbigyan ba natin yun? So I think yan yung mga desisyon na kailangan ho natin makita. As soon as we get to the point. Pero inaantay ho namin yung submissions po ng BIR ng SEC. No? Kasi siyempre kasi yan yung paliwanag ho nila eh. Hindi ba? Kaya nilang umabot yan kasi nga, magagaling silang mga abogado at malalakas po yung kanila pong mga negosyo. So, doon ho natin makikita. Kasi, isasubmit ho yung financial statements sa mga negosyo eh. O di kasi kung malaki pala yung kita, o di okay, salamat, malaki pala yung kita nyo. Ang susunod na tanong doon, Nagbayad ba kayo ng buwis? hindi na pakalawang tanong, pero yung pangatlo doon, ba't hindi nakalagay sa salin yun? Oh. Hindi ba? Correct. Kung tanong ng isang viewers natin na pakitanong kay kung mabubuksan ba yung bank ni Sara kahit hindi pumirma ng bank waiver? Hindi ho bank accounts no, yung pong bubuksan. Ayun yung kailangan natin linawin. Ang subpoena po ay sa Anti-Money Laundering Council. So hindi po ito within yung bank secrecy law. Kasi ang covered lang po sa bank secrecy law, yung pong mga bank. No, ang MLC meron pong sariling poder yun. At hindi po yan covered ng bank secrecy. So ibig sabihin, pag nakita ho natin doon yung inflows tsaka outflows, wala akong problema yun. So, pwede i-provide ng AMLC yun? AMLC? Yung Pwede po nga i-provide cash yun. inflows and outflows. Opo. Pagka meron mga transaction reports, like covered transaction report, yung mga malalaking voluminous transactions. Yung sinasabi na 1 billion, 2 billion na pumasok sa mga bank Yeah, accounts. but anything, supposedly anything more than 500,000 eh. Mm. Kailangan, mag-flag ho agad yun sa AMLC. No? So, ayan po yung pwede ho natin makita pag sa susunod pong pagdinig. Kung kaya ba nasampuin na si former Senator Sonny Trillanes, related din ba dyan sa issue na yan? Well, nabanggit ho siya kasi doon sa isang complaint eh. Uh-huh. Ang sabi niya kasi meron daw po siya supposedly mga
kopya po ng mga bank accounts, no, ni Vice President Sara Duterte at iba pang mga miyembro ng kanya pong pamilya katulad ni former President Rodrigo Duterte. Mm. So, we will see what he has, no? And anyway, pupunta naman ni AMLAC, pwede hong ibangga kung totoo rin ba yung sinasabi niya na mga kaperahan at mga actual na existence po ng bank accounts, no? Ni Vice President Sara Duterte. Kung si Deputy Ombudsman na Karandang na tinanggal ng panahon ni Pangulong Duterte, kung di ako nagkakamali, involved din niya sa issue na yan, no? Iniimbitahan ba siya ng HR? Tignan ho natin kung ano ho yung maidadagdag pa ho niya doon po sa body of evidence na gusto ho natin makita. Kasi unfortunately, ang alam ko, hindi ko alam kasi kung meron silang mga dokumento doon sa 2022 to date. Di ba? Kasi ito yung panahon na pangalawang pangulo ang atin pong Vice President. Ang alam ko meron lang sila yung previous to 2022. Kaya nga ang sinasabi natin, okay yan as to provide context. Pero ang mahalaga ho talaga syempre yung before and up until today. Ang makakapagbigay po niyan yung pong AMLC. Okay, yes. Kong, last question, Kong. Base sa mga comment ng mga viewers natin, sabi nila, good job daw yung ginagawa nyong hearing sa Kamara. Mensahe niyo po sa mga viewers natin, Kong. Well, alam po ninyo, mahalaga po yung papel ng mga kababayan ho natin, no, dito po sa impeachment proceeding. Kasi wag ho natin iasa sa mga politiko lang. Yes. Ito pong bagay na ito. Kasi syempre, sa dulot-dulo naman ho, usapin ho talaga ito ng pondo ng bayan. So dapat kasali ho tayo. So panoorin lang ho natin. Ibig sabihin, kung saan man ho sila nakatindig, kung para sa pangalawang pangulo man sila o laban sa pangalawang pangulo ho sila sa usapin po na ito, dapat makilahok po sila dito sa kabuuan po ng proseso na ito. Kailan next hearing, sir? Next week, sa Wednesday po. 22. Tama. Wednesday. So, medyo marami tayong habang sa 22. Si Madriaga po, inaasahan natin na-attend. Kung kailangan pa ho siyang pabalikin, pwede ho siyang pabalikin ulit. No? Pero kailangan pa ho kasi mag-coordinate with the court. Eh. So, halimbawa, kahapon, kaya ho siya inuna dahil merong time limit si Mr. Madriaga, 8 to 5 lang siya. So, kailangan matapos na ho lahat ng kailangan niya hong pwedeng sabihin pa. Doon po sa pagdinig kahapon. Kung bago ka umalis, gusto lang sabihin na nagpapasalamat kami sa iyo. No, ako isang tagahanga niyo po, no. Dahil yung mga katulad yung congressman ang nagbibigay sa akin ng hope na meron pang magandang bukas ng Pilipinas. Dahil katulad niyo na matapang, may paninindigan, na talagang kung anong kagusto ng taong bayan ay talagang pinaglalaban. Maraming salamat to. Pero mayroon din mga congressman na hindi ata inspiring. Totoo naman yan. We have to get inspired from the public themselves. No? Pero salamat. Ikaw, Salamat. Kong Chua, ano masasabi mo? Sabi kasi ni Kong Chua. Chairman, kumusta po? Habang nanonood yung video, pwede ba magtanong isa na lang? Sige, sige. Sir, personally, sa tingin mo may impeach si Sara Duterte? Tingnan natin. Meron pagsabi. Oo. Abangan nyo na lang. Ang susunod na ba natin siguro. Abangan natin. By May, matatransmit na raw. Yung mga bagay Sana, survey, sana. 69% sinusuporta ng Oo. taong bayan. Oo naman. Malaking bagay yun. Okay, salamat. Sige. Maraming Maraming salamat. Salamat.